Ang Diyos kailanman hindi konsentidor. Sinabi ng Biblia, walang kasalanang hindi niya parurusahan. Lahat ng kasalanan parurusahan ng Diyos. Isang tanong, anong kasalanan ang hindi niya parurusahan? Yung inihingi mo ng tawad. Yung inilapit mo sa Kanya. Yung idinulog mo sa Kanya. At yung sinabi mo, Lord, tanggalin mo, baguhin mo ang kasalanan ng buhay na ito. Yun ang hindi niya parurusahan. Nagpapasalamat ako sa Diyos, naging napaka-tapat ng inyong puso. Totoo. Sabi nga nila, madaling gawin ng mali kaysa sa tama. Hindi ako naniniwala, ang hirap gumawa ng kasalanan. May conclusion ako dyan. Maaring ganito yan. Maaring hindi mo alam ang tamang gawin, kaya ang maling alam mo, ang siyang ginagawa mo ngayon. Na ngayong hapon, hayaan natin ang Diyos ang magsalita. Ang Diyos ang mangusap. Na sa hapong ito, makita natin ang tama at mabuti na nanggagaling sa Kanyang salita ang babago ng ating buhay, na magiging karapatan natin para tanggapin ang pangako ng Diyos. Pwede bang palakpakan yung Diyos? In Genesis chapter 3 verse 1 to 19, it's quite long. Pero nawa matapos ko po. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ni Yahweh. Minsan tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Tumugon ng babae, hindi naman. Ipinakain sa amin ang anumang bungang sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito. You know the word, pag kami raw. I'm reading the Tagalog version. Usually, ginagamit ko po sa pagbabasa ng Bible is 2 to 4 different translation. Ang sabi niya, hindi totoo yan. Actually, in verse 3, wag lamang ang bungang sa puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito, o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami. Alam niyo, simple lang ito. Naniniwala ba tayo na ang Biblia ay sa ulo ng dyablo? Pakibalik na ng upuan. Iimik kayo o kami na lang? Maririnig nyo naman kami, kaya lang. Okay na. Naniniwala ba kayo na ang Biblia ay sa ulo ng dyablo? Alam niyo kung bakit? Sapagkat kung anong sinabi ng Diyos, yun lamang ang kanyang gagawin. Ang sabi ng Biblia, when Satan heard the word of God, he is this kind of fear and trembling. Buti pa nga yung dyablo sa salita ng Diyos nangangatal, nanginginig. Tayo, Biblia natin, nilalawa, iniipis. Tapos i-expect natin blessing. I don't know. Because we need the good news. We need to always hear mabuting balita.